Tulad ng sa time frame na magagamit tulad ng sa susunod na taon or 2 taon, magkakaroon ba ng lithium sa anyo na kailangan ng Tesla na lithium? Hydroxide hindi sapat na dami sa isang presyo na makatwiran at hindi gaanong nakakaapekto sa gastos ng Model 3 Tesla ay isinasaalang-alang ang pagtatayo ng pangalawang pabrika sa Texas. Ngunit ito ay magiging isang pasilidad para sa pagpino ng baterya-grade lithium, kaya gaano kalaki ang pabrika na ito at kailan ito opisyal na magsisimula ng pagtatayo. Gayon din, magkano ang makukuha ni Tesla sa mga insentibo sa buwis? Alamin natin sa episode ngayong araw. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa at i-ring ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga kawili-wiling video sa hinaharap. Hinahanap ng Tesla na magtatag ng lithium refinery sa Gulf Coast ng Texas, ang una sa uri nito sa North America, pati na rin ang mga pasilidad upang suportahan ang iba pang mga uri ng mga materyales sa baterya na nagpoproseso ng pagpino at pagmamanupaktura at mga karagdagang operations sa pagmamanupaktura bilang suporta sa napapanatiling linya ng produkto ng Tesla. Ipoproseso ng Tesla ang hilaw or material sa isang magagamit na estado para sa production ng baterya. Ang prosesong gagamitin ni Tesla ay makabago at idinisenyo upang kumonsumo ng mas kaunting mga mapanganib na reagents at lumikha ng mga magagamit na byproduct kumpara sa karaniwang proseso. Ang pangwakas na produkto na ang grade ng baterya lithium hydroxide ipapakite at ipapadala sa pamamagitan ng track at trend sa iba't ibang mga site ng pagmamanupaktura ng baterya ng Tesla, pagsuporta sa kinakailangang supply chain para sa malakihan at electric na mga baterya ng sasakyan. Ayon sa datos mula sa Pandaigdigang Ulat ng Enerhiya, ang mundo ay gumawa ng humigit kumulang 86,300 tonelada ng lithium, kung saan ang China ay nagambag ng 14,000 toneladang, Chile ay gumawa ng 20,600 tonelada at ang Australia ay nagambag ng 14,000 tonelada. Ang pinagsamang production ng tatlong mga bansang ito ay nagkakahalaga ng higit sa 56% ng production sa mundo. Sa contrast, bagaman ang Estados Unidos ay may reserbang lithium lamang sa halos 9 sa mundo, sa 2020 nakatumbas ng 0.1% sa pasilidad ng pagpino ng lithium na ito. Nangako si Tesla na mag-aambag ng 15,000 tonelada upang hindi umasa sa supply ng China at upang makamit ang mapangahas nitong layunin na magbenta ng 20 milyong dekuryenteng sasakyan pagsapit ng 2030. Ayon sa ilang nakaleak na impormasyon, ang bagong pasilidad ng pagpino ng lithium na grade ng baterya ay nagkakahalaga ng $4.8 billion at nangangailangan ng isang site na 2 milya ang haba at 1 milya ang lapad upang makabuo ng makabagong makinarya. Una sa pabrika sa Texas, na ngayon ay nagpapalaki ng production ng bagong 4680 na mga cell gamit ang dry coat electrotechnology para sa Modelong Y. Cybertruck at Tesla Semi, pinadali nito ang isang mas maagang paglulunsad ng mga bagong produkto noong 2025 sa pag-file nito sa Texas. Sinabi nito na ang proyekto ng lithium ay matatagpuan kahit saan na may access sa pagpapadala ng Gulf Coast. Tiyak na susuriin din ng Channel Tesla ang mga salik ng lagay ng panahon dahil hindi madalang ang mga hurricane sa kahabaan ng US Gulf Coast. Ang Tesla ay nagtatarget sa La Paloma Lost Creek na lugar sa timog kanluran ng mga limitation ng lungsod ng Robstown para sa iminungkahing pasilidad sa pagdalisay nito, kung saan naghain si Tesla ng tax exemption sa ari-arian. Ang Robstown ay wala pang 20 milya mula sa daungan ng Corpus Christi at mas mababa sa 200 milya ang eksaktong lokasyon ng lungsod ng Texas mula sa kasalukuyang lugar sa timog ng sasakyan, Robstown sa US. Highway 77 at County Road 28. Ang lugar na ito ay bahagi ng distrito ng paaralan ng Robstown ISD. Kung pipiliin ang site na ito, ang pasilidad ay tatagal ng humigit kumulang 2 taon upang maitayo na may commercial na production na nakatarget sa katapusan ng 2024. Ang Tesla ay handang mamuhunan ng $365 million sa pasilidad na ito hanggang 2024 at sa huli ay umupa ng 162 na full-time na manggagawa sa 2025, ang pinakamalaking e-feed na tagagawa sa isang pasilidad ng construction. Isang average na sweldo na $52,500 sa isang taon. Ngunit kung gayon, sino ang magiging raw lithium supplier ng Tesla sa spring ng 2022? Ang kumpanya ay iniulat na lumagda ng 2 makabuluhang kontrata sa mga operator ang pagmimina ng Australia, particular na ang lithium spodumene concentrate ay nagmumula sa mga mapagkukunan ng Core at Liontown, bukod pa sa pagbili ng Tesla ng lithium hydroxide mula sa Ganfeng, gaya ng iniulat ng isang kontrata sa Piedmont Lithium sa US. Nakahold pa rin kamakailan si Tesla ay lihim na nakikipagtulungan sa isa pang supplier na Sigma Lithium. Ang dami ng kumpanya ay halos 4 na beses ang average nito sa mas malapit na pag-inspection. Ang pag-alog na ito sa Sigma Lithium's share price ay
tila nauugnay sa balita tungkol sa pagpasok ng Tesla sa refining space noong 2019. Inihayag ng CEO ng Sigma Lithium na ang kumpanya ay nagsagawa ng mga talakayan sa Tesla tungkol sa pagbibigay ng lithium. Idinagdag din niya na ang Sigma Lithium ay direktang magsusupply ng mga halaman ng Tesla at ang Sigma Lithium ay maayos na nagagawa ng Tesla sa pag-refresh ng lithium. Nakatuon sila sa paggawa ng lithium concentrate. Alin ang input na kailangan para sa karagdagang pagpino, ngunit marami pa ring kawalan ng katiyakan ang natitira at lahat ito ay lubos na haka-haka at dahil sa mga kinakailangan na itinakda sa kamakailang US. Batas sa pagbabawas ng inflation batay sa porsyento ng halaga ng mineral ng baterya na nagpipino ng lithium sa lithium hydroxide, malamang na maging kwalipikado ang mga baterya ng Tesla para sa mga kredito sa buwis na $7,500. Kahit na nagsusupply ito ng ilan sa mga hilaw na lithium mula sa mga hindi kwalipikadong bansa. Kaya kung magkano ang makukuha ni Tesla sa mga insentibo sa buwis para sa pasilidad na ito sa application na pinag-agawa ng Tesla para sa mga break ng buwis mula sa Robstown na kumpanyang Tesla ay magbibigay ng critical na kumpanya ng Tesla. Proseso ng pagpili ng lokasyon. Ang kakulangan ng mga tax break na ito ay gagawing hindi gaanong kaakit-akit ang pagbanggit sa proyekto sa Texas dahil sa kasalukuyang pang-ekonomiyang kapaligiran kung maaprubahan ang application inaasahan na makakakuha si Tesla ng halos $16.2 milyong sa kaluwagan sa buwis sa ari-arian sa susunod na 10 taon kasama ang humigit kumulang $2.5 milyong noong 2025 kapag nagsimula ang kaluwagan sa buwis. Ang Robstown Independent School District ay naghain ng application para sa relief tax na tinatawag na distrito ng paaralan na tinatawag na buwis sa Texas na tinatawag na Kabanata 313 taon. Gusto ni Tesla na limitahan ang tinatayang halaga ng pasilidad nito sa $20 milyong. Kahit na inaasahan nito na ang ari-arian ay nagkakahalaga ng $254 milyong sa 2025. Kahit na ang mga buwis sa ari-arian ay nililimitahan sa 20 milyon na maaari pa ring maging isang windfall para sa Robstown ISD at Nueces County sa kasalukuyan. Ang ari-arian sa bahaging iyon ng lupa ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $280,000 sa application nito. Sinabi ni Robstown ISD na inaasahan nito na ang school board ay magtatapos sa $100 na kasunduan sa distrito ng paaralan noong December fee na karaniwang kasanayan. Inaasahan din na maabot ng Nueces County ang isang katulad na deal sa Tesla upang magbigay ng mga tax break. Para sa Tesla na mayroong sariling mapagkukunan ng lithium grade ng baterya ay magiging positibo para dito at sa mga mamumuhunan nito. Bibigyan ito ng mas mahusay na control sa supply chain nito at bawasan ang posibilidad na masasaktan ang negosyo nito ng pandaigdigang kakulangan ng critical na material ng baterya na ito kasama ang benepisyo ng availability possible. Rin na ang Tesla ay maaring umani ng benepisyo sa gastos kahit papaano sa hinaharap. Mga baterya lithium-sulfur na baterya at graphene-aluminum-ion na mga baterya. Gayunpaman, nakahanap ang mga scientifico ng bagong material na mas malakas at maaring palitan ang mga bateryang ito. Ang material na ito ay tinatawag na borafene. Kaya kung ano ang ginagawang borafene superior? Unang hinulaan ng mga siyentipiko ang pag-iral ng borafene noong 1990s, ngunit ang kakaibang substance na ito ay hindi na-synthesize hanggang 2015 gamit ang chemical vapor deposition. Ang borafene ay tinukoy bilang isang crystalline atomic monolayer ng boron, mga tagagawa ng dikuryenteng sasakyan kabilang ang Tesla dati sa isang panayam. Ibinahagi ni Elon Musk na ang borafene ay magiging isang potential na material sa hinaharap para sa industriya ng baterya ng dikuryenteng sasakyan. Ang borafene ay talagang isang material na may napakalaking lakas. Maaabutan nito ang graphene, isang material na ginagamit sa kasalukuyang mga mabilis na nagcha-charge na mga baterya. Sinasabi ng mga mananaliksik ng baterya na ang borafene kasama ang mga natitirang katangian nito sa graphene ay maaari ding maging material para sa isang baterya na nag-charge ng humigit kumulang 18 beses na mas mabilis kaysa sa isang oras ng pagkarga ng lithium sa loob lamang ng 3 minutong baterya. Ang mga baterya ng aluminum ion na naglalaman ng graphene ay dapat na mag-charge ng 60 beses na mas mabilis kaysa sa kasalukuyang mga baterya ng lithium ion. Lalo na ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang density ng electron ng borafene ay mas mataas kaysa sa graphene. Kaya, kung ang cooled borafene ay maaaring maging isang material na nagsasagawa ng mga single sa kuryente na may zero resistance, ang susunod na borafene ay magaan at medyo reaktibo na ginagawa itong isang promising na kandidato para sa pag-imbak ng mga metal ions sa mga baterya.
Sinasabi ng mga scientifico na ang borafene ay isang promising anode na material para sa lithium, sodium at magnesium ion na mga baterya dahil sa mataas na theoretical specific capacities, mahusay na electronic conductivity at outstanding ion transport properties. Kamakailan lamang isang scientific journal ng Chinese scientists na naglathala ng monobororetical na kapasidad ng pag-iimbak ng H. Bilang isang material na anode para sa baterya ng lithium ion at mga baterya ng sodium ion, alinsunod dito, ang pinakamataas na kapasidad ng theoretical na imbakan ng H-borafene ay ito ay marami para sa mga baterya ng sodium ion at hanggang sa ito ay para sa mga baterya ng lithium ion. Susunod ayon sa ilang mga pinagmumulan, mataas pa rin ang gastos sa production ng borafene, ngunit marahil ay mas mura ng bahagya kaysa sa halaga ng paggawa ng graphene. Ang graphene ay may napakataas na halaga ng production na may isang solong flake ng graphene na 1 micron lamang ang sukat na nagkakahalaga ng mahigit $1,000. Kaya nilalagay ito sa mga pinakamahal na materyales sa planeta. Ang tinantiang presyo ang isang piraso ng borafene ay may mga saklaw mula sa $700 hanggang sa 75 na mga katangian ng mga superfine na may mataas na chemists na hindi 75 kumpara sa graphene. Ang borafene ay superconductive na ginagawa itong napakahusay para sa kuryente at pag-aalis ng init. Sinabi borafene ay may mahusay na catalytic effect sa hydrogen evolution, reaction ng oxygen reduction reaction ng oxygen evolution reaction at ang carbon dioxide. Electro-reduction reaction daw ito ay maaring maghatid sa isang bagong panahon ng water-based power cycles. Bukod pa rito, ang theoretical na pag-aral ay nagmumungkahi na ang borafene ay maaring mag-imbak ng higit sa 15% ng timbang nito sa hydrogen na higit na mataas ang pagganap sa iba pang mga materyales dahil sa kanyang kakayahang sumisipsip at malaking lugar sa ibabaw ng mga atomic layer, ratio ng higpit sa timbang kaysa sa graphene. Gayunpaman, ang borafene ay meron pa ring ilang mga limitation. Particular na ang mga scientifico ay dapat magsagawa ng masinsinang pananaliksik bago ang borafene ay maaring magamit ng husto. Halimbawa, hindi pa sila nakakatuklas ng paraan upang makagawa ng malakihang borafene dahil sa reactivity ng mga materyales. Ito ay madaling kapitan sa oxygenation at dapat na maingat na protektahan. Mas mura kaysa borafene o graphene. Halimbawa, ang mga presyo para sa lithium para sa production ng baterya ng lithium ion ay kasalukuyang nasa humigit kumulang $35 bawat kilo sa Asia sa kabilang banda. Sa kabila ng mga disadvantages ng borafene, sikat na mga tagagawa ng baterya tulad ng CATL, StoreDot at BYD ay napansin ang material na ito dahil sa mga superior na katangian nito. Nangangako na lumikha ng isang bagong uri ng napakabilis na nagcha-charge na baterya batay sa borafene. Si StoreDot ay may kumpiyansa na makakagawa sila ng mga bateryang naka-charge sa hinaharap na mas mababa sa 5 minuto. Ibinahagi ni StoreDot ang numero 1 hadlang sa pag-aampon ng mga dekuryenteng sasakyan ay hindi nagastos. Ito ay saklaw ng pagkabalisa. Maaaring natatakot kang ma-stuck ka sa highway or kailangan mong umupo sa isang istasyon ng pagsingil sa loob ng 2 oras, ngunit kung ang karanasan ng driver ay eksaktong tulad ng paglalagay ng gasolina sa isang petrol car, ang buong pagkabalisa ay nawala. Sinusubukan naming makahanap ng isang material na maaring magagawa sa paggawa ng napakabilis na pag-charge ng mga baterya at ang borafene ay isang mahusay na kandidato. Idinagdag niya na sa kalaunan ay gagamit si Tesla ng borafene bilang isang bagong material para sa taunang production para sa Tesla's 4680 na mga baterya dahil ang Tesla ay hindi naglalayon sa kanilang production ng Bora Zero na teknolohiya. Mataas pa rin gayunpaman. Bumuo si Elon Musk ng isang Tesla battery research team na nangunguna sa pag-unlad ng bagong baterya ng Tesla na pinamumunuan ni Jeff Don, isa sa mga pioneer na developer ng original na lithium-ion na baterya. Ang bateryang walang anode para sa karagdagang paglilinaw ay hindi dalawang magkaibang baterya, ang lithium metal at walang anode. Ito ay isang uri ng baterya na pinangalanang lithium metal at anode-free. Ipinapaliwanag ni Tesla ang mga hadlang na ito sa mga patent ng baterya ng lithium metal na nagsasaad na ang mga hamon sa lithium metal at anode-free lithium batteries ay pumigil sa kanilang malawakang paggamit sa pamamagitan ng pagsubok sa mga hindi kinaugalian na taktika na kaya ni Jeff Don na matalo ang pangkalahatang limitation sa industriya ng baterya sa pamamagitan ng paggamit ng bagong electrolyte. Gumawa ang koponan ng Don ng mga system na nagpakita ng pinahusay na pagpapanatili ng kapasidad. Ang bateryang ito ay mas siksik sa enerhiya at mas mura at mas madaling i-assemble dahil sa kakulangan nito ng anode coating, habang si Jeff Don ay hindi pa rin naglalabas ng anumang mga numero sa density ng enerhiya. Kamakailang mga pagsubok na hindi ginawa ng Tesla sa lithium metal at walang anode na teknolohiya. Nakamit ng teknolohiya ang densidad ng enerhiya na 2,600 watt-hours bawat kilo na nakapagpapahusay sa kasalukuyang mga baterya.
Ngunit nagawa ito sa pamamagitan ng pagkompromiso sa pagiging maaasahan at kaligtasan ng gastos. Ang baterya ay isang mahusay na imbensyon na nagpapagana sa karamihan ng modernong mundo. Ang mga mananaliksik ay naglalagay ng maraming pagsisikap sa pagbuo ng mga dual carbon na baterya na may habang buhay na daan-daang taon at maaring ganap na palitan ang mga baterya ng lithium. Kaya paano? Gagana ang mga dual carbon na baterya sa time frame na magagamit tulad ng sa susunod na taon o 2 taon. Magkakaroon ba ng lithium sa anyo na kailangan ng Tesla na lithium hydroxide? Ang hindi sapat na dami sa isang presyo na makatwiran at hindi material na nakakaapekto sa gastos ng Model 3 lithium-ion na teknolohiya ay tunay na nagbago ng industriya ng pag-iimbak ng enerhiya na unang natuklasan ng Amerikanong chemist na si Gilbert Lewis noong 1912. Nang ibabaw ang teknolohiya ng lithium-ion sa merkado ng baterya na may pandaigdigang merkado ng lithium-ion na nagkakahalaga ng $53.6 billion sa 2020 at umaasa na lumago sa 20% na taunang paglago sa 20% na paglago hanggang 2028 sa katunayan. Ang device na ginagamit mo para panoorin ang aming mga video ay maaring gumagamit ng lithium-ion na baterya katulad ng Model 3 electric car. Masasabing ang lithium-ion ay itinuturing na pinakamahusay na baterya sa ngayon. Gayunpaman, ang demand ay malamang na sa lalong madaling panahon ay hihigit sa supply at mga projection ng kabuuang mga tindahan ng lithium sa mundo. Too big o hangin. Napag-alaman na ang mga ito ay nagdudulot ng mga dramatikong exothermic na reaction na nagbunsod sa mga airline na ipagbawal ang mga baterya na may higit sa 160 watt-hours mula sa pagdadala sa mga flight bilang mga personal na bagahe katulad ng mga lithium-ion na baterya ay dapat na panatilihin. Sa loob ng maingat na pag-charge at pagdiskarga ng mga cycle at boltahe, baka sila ay masira o masunog kaya ang dual carbon na baterya ay ipinanganak. Ang hawak ko sa laboratorio ng Harjoshu ay sinaliksik sa aking laboratorio ng Harjoshu. Dagdag pa, ito ay isang ganap na kakaibang disenyo na may mga katangian na hindi katulad ng anumang mga baterya na ginawang dual carbon na teknolohiya ng baterya ay maaaring maging susi sa pag-ikot sa buong US EV market. Ang bagong baterya na ito ay gumagamit ng isang natatanging chemistry sa parehong anode at cathode na gawa sa carbon. Ito ay may maihahambing na density ng enerhiya sa lithium-ion, ngunit higit na mataas sa mga tuntunin ng kaligtasan ng mahabang buhay na oras ng pagsingil ng presyo at kapaligiran. Sustainability, isang set ng baterya ng lithium-ion hanggang 0-0 cycle at dahan-dahan. Lumalala sa paglipas ng panahon kahit na hindi ginagamit ang kasalukuyang mga modelo ay inaasahang tatagal ng 10 hanggang 20 taon sa tamang temperatura. Ang mga conditions sa kabilang banda sa pagsubok sa dual carbon cell ay nakakompleto ng higit sa 3,000 charge mga cycle ng discharge na halos walang pagkasira ng performance. Nangangahulugan na ito ay maaaring tumagal ng haba ng buhay ng isang kotse. Ang mga siyentipiko sa Power Japan Plus na kumpanya ay nagtatrabaho sa pagbuo ng isang 40 cycle ng carbon na may hinulaang baterya hanggang sa 100 taon, 9 na beses na mas mahaba. Kaysa sa 4680 na baterya na binuo sa Tesla, ang dual carbon na baterya ay nag-alis ng hindi matatag na aktibong material na ginagamit sa iba pang mga baterya na may mataas na pagganap. Ang pagbabawas ng mga panganib sa sunog at pagsabog ay nakakaranas ito ng zero na pagbabago sa temperatura habang tumatakbo. Na-discharge ng walang pinsala sa baterya, maaari mong ligtas na maimaneho ang iyong sasakyan kahit saan nang hindi nababahala tungkol sa pagkasira ng baterya. Ang dual carbon na baterya ay maaring magbigay sa isang modernong dikuryenteng sasakyan ng hanay na halos 300 milya na naglalagay nito sa isang klase na may pinakamataas na baterya sa Tesla's Model S, habang ang Model 3 ay maaring umabot ng hanggang 267 milya sa isang pag-charge. Ginawa ng Texas ang Tesla Model Y na nakompleto ang 4680 na mga cell ng baterya sa 9% na session 0% ng baterya. 52 minuto. Iyan ay mas mabilis kaysa sa pag-charge sa aking cellphone na mula sa 0 hanggang sa buong baterya sa loob ng 1 oras at 45 minuto. Ang dual carbon na baterya ay maaring mag-charge ng hanggang 20 beses na mas mabilis kaysa sa modernong mga lithium-ion na baterya na ang katotohanan lamang ay gagawin ang dual carbon na baterya ng labis na interes sa mga tagagawa ng dikuryenteng sasakyan habang sila ay nagpupumilit na makipagsabayan sa Tesla at sa mga supercharging station nito. Ang mga dual carbon na baterya ay maghahatid sa iyo ang higit sa 4 na boltahe na cell ng kuryente mula sa isang solong boltahe hanggang 6 na boltahe. 8 oras, ngayon ay tumatagal lamang ng 30 minuto. Maaari kang umidlip at pagkatapos ay ganap na mai-charge ang iyong sasakyan. Nakakatipid ito ng oras kapag may apurahang biyahe, kaya sa mga tuntunin ng gastos, mas mura ba ito kaysa sa mga baterya ng lithium?
Ang baterya ay nagbibigay daan para sa pagsasama-sama ng supply chain na may lamang ng isang aktibong material na carbon. Hindi bababa sa kung saan ay maliit ang halaga ay alam tungkol sa chemistry ng carbon na ginagamit sa magkabilang dulo ng baterya. Ngunit alam namin na ito ay binuo sa loob ng bahay mula sa organikong cotton upang makakuha ng higit na control sa laki ng mga crystal ng carbon sa mga electrodes nito. Kaya nakakatipid ito ng maraming gastos sa production at tulad ng alam mo, ang 4680 na baterya ay nagkakahalaga ng $132 kada kilowatt na oras noong 2021. Ang unang generation ng baterya ay nasa $685 noong 2021 bawat kilowatt hour dahil ang dual carbon na baterya ay nangangailangan ng isang solong carbon input material. Ang pagpapaunlad nito ay maaring makabawas sa kabuuang gastos ng baterya ng hanggang 20 hanggang 25% habang nagiging environment friendly din. Tinatantya na ang dual carbon na baterya ay nagkakahalaga ng $12 at 50 sentimo kada kilowatt hour na 4 na beses na mas mura kaysa sa 4680 lithium na baterya ng Tesla. Ngunit ang layunin ng kumpanya ay lumikha ng isang cell ng baterya na hindi lamang mapagkumpetensya sa kanilang buong mga produktong lithium-ion na maaring mag-input na ganap na magagamit sa kasalukuyan. Huwag ang bateryang lithium-ion ay mas komplikado sa material. Ang mga komplikadong ito ay nagdudulot ng mga makabuluhang hamon para sa mahusay na pagbawi ng mga materyales at pagproseso ng mga ito para muling magamit ng matipid. Sa kabilang banda, ang mga dual carbon na baterya ay 100% na nabubulok at nare-recycle. Ito ay kumakatawan sa isang malaking tagumpay sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang pagtutok sa napapanatiling imbakan ay kinakailangan para sa hinaharap at ang mga solusyon ay nagiging mas mura at mas napapanatiling. Ang mga sikat na kotse sa mundo ngayon ay pangunahing pinapagana ng dalawang pangunahing pinagmumulan tulad ng mga fossil fuel at baterya. Ngayon, parami ang mga bagong baterya ang sinasaliksik at inilulunsad upang mapataas ang saklaw at pagganap ng mga dekuryenteng sasakyan tulad ng mga bateryang nuclear. Nakahanap din ang mga sayentipiko ng paraan upang makatulong na pataasin ang kaligtasan ng mga bateryang nuclear sa pamamagitan ng paggamit ng thorium bilang material para sa bateryang ito na maaring dagdagan ng teknolohiya ng thorium ang kahusayan ng baterya sa panahon ng panahon. Kaya bakit ang thorium ay napakahusay na bahagi para sa mga bateryang nuclear? Magsisimula ang thorium sa isang bagong panahon ng malinis na mura at napapanatiling enerhiya na walang carbon emissions. Ito ay isang mababang radioactive metallic chemical element. Ang mga reactor nito ay nag-aalok ng potential na mas ligtas, na mas malinis at mas abot kaya. Alternatibo sa mga traditional na nuclear reactor na pinagagana ng mataas na radioactive na materyales. Reactors ngunit may isang particular na uri na tinatawag na liquid fluoride thorium reactor na isang malaking pakinabang ng reactor na ito ay ang kakayahang mag-regulate ng sarili upang mapanatili ang temperatura nito sa loob ng pinakamainam at ligtas na saklaw habang ang temperatura sa reactor ay tumataas sa rate kung saan ang fission reaction ay nangyayari ay bumababa. Kung kaya't bakit ko ipinagmamalaki ang kaligtasan nito hanggang ngayon hanggang sa napatunayan ako kung hindi. Inaasahan na ang mga thorium reactor ay magkakaroon ng mas mababang gastos sa pagpapatakbo kaysa sa mga traditional na fission reactor. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga sistemang ito ay nagpapatakbo sa mababang presyon habang nasa isang mataas na hanay ng init na nangangahulugan na ang mga container ay maaring mas maliit at mas manipis at ang mga reactor na ito ay nangangailangan din ng mas kaunting mga sangkap para sa mga fuel assemblies. Ang mga ito ay karaniwang binubuo lamang ng mga vats ng gasolina na ginagawang mas simple at mas mura ang pagtatayo. Kaya paano maipapatupad ang thorium sa ating pang-araw-araw na buhay sa nakaraan? Ibinahagi ng CEO ng Tesla na si Elon Musk na ang thorium ay magiging isang napaka-potential na material para sa mga bateryang nuclear. Sa katunayan, ang thorium ay mas ligtas kumpara sa uranium ayon sa mga eksperto. Ito ay naglalabas lamang ng alpha radiation na kung saan ay sapat na mahina na hindi ito maaring tumagos sa ating epidermis o sa panlabas na layer ng balat. Sinamantala ng mga siyentipiko ang thorium upang makabuo ng isang nuclear na baterya na may napakahabang buhay. Ang bagong nuclear na baterya ay gumagamit ng nuclear waste at maaring tumagal ng hanggang 35,000 taon at iyon ay napakakahanga-hanga lalo na kung isa sa alang-alang mo. Ang average na buhay ng isang EV na baterya ay 20 taon lamang mula sa nuclear na baterya. Sa mga nuclear reactor sa kasong ito, ang mga radioactive isotopes mula sa thorium ay magpapagana sa baterya na maaari nitong gamitin sa pagpapagana ng mga device at makina ng anumang laki mula sa mga sasakyang panghimpapawid at mga rocket, sa mga dikuryenteng sasakyan at maging sa mga smartphone.
Hindi lamang iyon ang mga dating laser power. System na nakabase sa Connecticut, nakabuo ng isang paraan ng pagpapaandar na gumagamit ng thorium upang makabuo ng kuryente upang mapaandar ang makina ng kotse. Ayon sa kumpanya, ang 1 gramo lamang ng thorium ay gumagawa ng mas maraming enerhiya kaysa sa 28,000 litro ng gasolina na katumbas ng 7,000 at 500 galon ng gasolina para sa isang 8 ng gasolina. Buong buhay maaari pa itong pumunta ng milyon-milyong milya ng hindi nagpapagasolina. Well, goodbye range anxiety. Samantala ayon sa ilang source ang average na presyo ng regular na gasolina sa US ay kasalukuyang nasa humigit kumulang $4 at 67 sentimo bawat galon. Kaya ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $35,000 para sa 7,000. At 500 galon ng gas ang presyo ng 1 gramo ng thorium ay $275 at 48 sentimos lamang. Kaya ang halaga ng 1 gramo ng thorium ay 127 beses na mas mura bukod pa sa thorium reserves ay malawak. Ito ay 3 hanggang 4 na beses na mas sagana kaysa sa uranium sa crust ng lupa at malawak na ipinamamahagi sa kalikasan bilang isang madaling, mapagsamantalang mapagkukunan sa maraming mga bansa. Tinatansya ng mga eksperto na mayroong sapat na thorium sa Estados Unidos lamang upang palakasin ang bansa sa kasalukuyang antas ng enerhiya nito sa loob ng higit sa 1,000 taon na antas ng enerhiya. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa United States Geological Survey at International Atomic Energy Agency, ang pinakamalaking reserbang thorium sa mundo ay matatagpuan sa India na may humigit kumulang 25% ng mga reserbang mundo na kasalukuyang tinatayang nasa 519,000 tonelada habang ang Australia ay may 489,000 tonelada. Kumakatawan sa 19% din ang Estados Unidos ay may pangatlong pinakamalaking reserbang baterya sa buong mundo kung kaya't humigit kumulang 1,000 tagagawa sa buong mundo. At ang mga tagagawa ng EV ay magbibigay pansin sa thorium lalo na. Ang Tesla bilang American EV manufacturer ay naghahanap pa rin ng mga paraan upang bawasan ang pag-asa nito sa supply chain mula sa China, tunay na sa loob ng konteksto ng isang kakulangan ng ilang mga hilaw na materyales para makagawa ng mga baterya ng di-kuryenteng sasakyan. Ang thorium ay itinuturing na isang epektibong solusyon bukod pa sa mga disenyong iyon para sa thorium-fueled. Ang mga sasakyan ay inihayag at inaasahan ng publiko na lalabas ang mga ito sa realidad sa hinaharap kung bakit noong 2009 ay isang designer na nagdadalubhasa sa automotive na si Lauren Kules. Itinanghal ang Cadillac Word Thorium Fuel Concept. Ang konsepto ng kotse ay idinisenyo upang tumagal ng 100 taon nang walang anumang pangunahing maintenance. Kailangan lang ng thorium-based fuel para mapatakbo ang sabi ni Kulesas bukod sa pagsasaayos ng Cadillac Word. Na thorium fuels 24 gulong na karaniwang 4 na pangkat ng 6 na mini-wheel na pinapagana ng 4 na induction motor bawat 5 taon. Ang Marine Group Olstein na nakabase sa Norway ay nagpakilala sa Thor ng konsepto nito na idinisenyo para sa isang 149 metro o 489 talampakan na muling pagdadagdag ng research at rescue ship na pinapagana ng thorium molten salt reactor na maaring magamit upang mag-recharge ng baterya na hinimok ng mga cruise ship sa dagat habang lumalaki ang kamalayan sa kapaligiran. Ang ecotourism ay naging isang umuusbong na negosyo. Ngunit, sa pagnanais na bisitahin ang mga kakaibang kapaligiran, ay madalas na nasa ilalim ng pangangailangan upang protektahan ang mga kapaligirang ito. Ito ay particular na apurahan para sa mga cruise ship na papunta sa mga polar na rehiyon na kilalang marupok upang madaig ito. Ang Olstein Group ay naghahanap sa multi-purpose Thor na hindi lamang magagawang gumana sa polar seas upang magsagawa ng mga research at rescue mission independent sa paglalagay ng gasolina, ngunit maaari ring mag-recharge sa susunod na generation ng mga electrically propelled cruise ship na ito. Dahil ang Thor na barko ay idinisenyo upang muling magkarga ng mga cruise ship na ito. Dahil ang hinaharap na barko ng Thor ay idinisenyo upang muling magkarga ng isang 100 metro o 330 talampakan na 80 pampasaherong barko na maaaring ma-recharge sa dagat ng nuclear-powered Thor. Talk about almighty. Kaya't malawak bang gagamitin ang thorium sa industriya ng sasakyan sa hinaharap? Sa kasamaang palad, masyado pang maaga para sabihin kung magmamaneho tayo sa mga kotseng pinapagana ng thorium sa hinaharap o sa iba pang bagong kamanghamanghang. Sasakyang konsepto ng baterya ang bibili ng sasakyan sa publikong tulad mo at ako ay kailangang turuan tungkol sa mga benepisyo at kaligtasan ng naturang sistema upang mapaglabanan ang anumang mga pagdududa na maaaring mayroon sila tungkol sa radioactive na gasolina sa ilalim ng hood. Alas, thorium ay nagkaroon din ng maraming mga problema sa technical na nakaraan bago ito opisyal na nagamit ng $1 bilyong upang malutas ang mga problemang technical. Namuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga teknolohiya batay sa nuclear fuel.
Gayunpaman, kamakailan lamang ay pinalakas ng mga siyentipiko ang proseso ng pananaliksik para sa thorium. Samantala, ang China ay nagsasagawa ng isang revolutionaryong diskarte sa pag-imbento ng isang bagong generation sa teknolohiya ng reactor. Sinasabi ng mga siyentipiko ng bansa na ang ganitong uri ng reactor ay magbibigay daan sa kanila na gumamit ng thorium fuel ng may higit na pangangalaga kaysa sa conventional uranium fuel. At yun na ang pagtatapos ng episode ngayong araw. Taos puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa panonood ng video ngayon at sa lahat ng iyong suporta gaya ng dati kung nasiyahan ka sa aming video. Mangyaring mag-iwan ng like, share ang video na mag-subscribe sa channel at i-ring ang bell upang manatiling up-to-date sa mga kapanapanabik na pag-unlad sa mundo ng mga EV at siguraduhing mag-iwan ng komento sa ibaba upang sabihin sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa nilalaman ngayong araw. Muli, mula sa aming lahat, maraming salamat dito. Sana magkita tayong muli sa susunod na mag-ingat at maging ligtas.